Sa Russia, may mga weapon na paulit-ulit binabanggit ni President Vladimir Putin. Ang tawag ng iba, super weapons. Pero ang tanong, totoo ba talaga ang mga ito o pang takot lang? Isa-isahin natin ang pinakasikat na weapon na lagi nilang sinasabi, Burevestnik, isang cruise missile na pinapagana raw ng nuclear reactor, meaning maliit na makina na may nuclear power sa loob. Sinasabi nilang kaya nitong lumipad ng sobrang layo, halos walang limit. Ito naman ang Sarmat, kilala rin sa tawag na ICBM o Intercontinental Ballistic Missile. Rocket ito na kayang umabot sa ibang kontinent at kaya raw magdala ng nuclear warhead o nuclear bomb sa dulo. Ito naman ang Kinzhal Hypersonic Missile. Rocket ito na sobrang bilis, mas mabilis pa sa sound, parang bala na halos hindi mo na nakikita sa bilis. At ito pa ang Poseidon, isang torpedo drone na pang-ilalim ng dagat. Robot ito na nilulunsad sa tubig at may nuclear bomb din daw sa loob. Ito pa ang Avangard, isang glide vehicle parang weapon na inilalabas sa rocket tapos dediretso sa target habang umiiba-iba ng direksyon para hindi matamaan. At ang Peresvet, isang laser weapon meaning beam of light na sobrang lakas at pwedeng pang-blind o pang-sirang equipment. At narito din ang Oreshnik, isang bagong missile na sinasabi nilang kayang umatake na mahirap daw i-intercept o mahirap harangin sa ere. Ang Peresvet at Avangard ay tested na raw publicly. May ilan ding report na ginamit sa Ukraine ang Kinzhal at Sarmat pero hindi pa ganun karami ang proof sa full power nila. Ngayon balikan natin ang history. Noong panahon ng Soviet Union, lalo na sa 1950s at 1960s, normal sa kanila ang pang-i-intimidate gamit ang fake missiles. Ipinaparada nila to sa Red Square para makita ng mundo. Ayon kay Vladimir Semychastny, dating KGB chairman, ang mga missiles na hinila ng traktor sa parade noon, replika lang, hindi totoong lumilipad. Replika, ibig sabihin model o peking version para ipakita lang. Ginawa nila ito noon para guluhin ng US at matakot na umatake. Pero fast forward tayo ngayon. Hindi na 100% fake ang situation. May ilan na ngang ginamit o tested. Pero may ilan din na claims lang ni Putin at ng Russian military officials. Kaya maraming expert sa West ang nagdududa. Bakit sila nagdududa? Walang sapat na video proof o battlefield confirmation sa ibang weapon. Walang independent test result na publicly released na siguradong legit. Mas ginagamit ang propaganda o impormasyon na pang-convince kaysa actual demo. Ang propaganda, ibig sabihin announcement o mensahe na madalas mas malaki ang tunog kaysa sa totoong nangyayari. Pero may isa ring side ang story. Hindi porket kulang ang proof, ibig sabihin hindi na ito delikado. Minsan hindi pinapakita ang totoong lakas ng weapon dahil ayaw nilang malaman agad ng kalaban. Sa military strategy naman, normal ang deterrence. Ibig sabihin gumagawa ka ng threat para hindi mangahas ang kalaban na umatake. Parang sinasabi mo, wag mo kong subukan kasi may kaya akong hindi mo pa nakikita. Kaya ang tunay na tanong, bluff ba o banta? Ang sagot, may halong totoo at may halong pangtakot. Hindi lahat clear, pero hindi rin lahat imbento. Sa makatuwid, hindi dapat maliitin. Pero dapat suriin mabuti ang evidence kasi sa digmaan, hindi lang eroplano o tangke ang laban. Information war din, meaning labanan ng balita at perception. At sa ngayon, habang umiinit ang conflict sa Ukraine at Russia, ginagamit nila ang mga weapon claims na yan hindi lang para umatake, kundi para pigilan ng West na makialam palalo. Pero kung titingnan mo ng simple, ang super weapon na walang sapat na proof, pwedeng strategy. Pero ang sobrang strategy na walang battlefield result, pwedeng bluff. At hanggat hindi fully validated, nasa gitna pa rin ng debate. Sinasabi rin ng Moscow na ang Burevestnik ay halos hindi raw nakikita ng radar dahil sa terrain-hugging flight nito. Lumilipad ito na halos dikit sa lupa at sumusunod sa hugis ng bundok at terrain. Dahil dito mahirap daw itong madetect at maharang sa ere. Noong October 2025, nag-announce si Putin na natapos na ang panibagong test. Ang test na to ayon sa Norway at Norwegian monitors na verify daw mismo ng Norwegian weapon observers. Ayon sa Norwegian monitors, unique weapon system ito. Isang klase ng missile na wala pang katulad ang ibang bansa. Dati nang lumabas sa report na ang Burevestnik ay may range na lagpas sa 6,200 miles. At kaya rin daw nitong magdala ng nuclear warhead. May ilang estimate pa na Mach 8 to Mach 9 ang speed nito. Pero sa pinakahuling test, sinasabi nilang lumipad ito ng 8,700 miles sa loob ng 15-hour flight.
gamit ang miniature nuclear reactor bilang engine. Ang miniature nuclear reactor, maliit ito na nuclear power source na kasya sa loob ng missile, hindi tulad ng malalaking reactor sa barko o planta. Kung legit ang claims na yan, lamang ang Russia sa aspeto ng nuclear-powered cruise missile tech. Ang US kasi kahit ito ang pinakamalakas na military tech power sa West, wala pang dinidevelop na nuclear-powered cruise missile. May ginagawa silang hypersonic cruise missile gaya ng AGM-183A ARRW at HACMO, Hypersonic Attack Cruise Missile. Ang HACM, nakafocus ito sa long-range flight, survival sa interception at high-speed strike. Pero hindi nuclear-powered kaya hindi nila ma-reach ang sinasabing unlimited range ng Burevestnik. Samantala, ang Kinzhal, kilala rin sa code na KH-47M2 Dagger, ay air-launched ballistic missile. Ballistic missile, rocket weapon na inaangat muna sa ere bago bumulusok sa target. Nilulunsad ito gamit ang modified MiG-31K jets, meaning binagong fighter jet na ginawa para magsilbing launcher ng missile. May claims na Mach 10 ang speed nito at may evasive maneuvers habang lumilipad. Ibig sabihin umiilag at nagpapalit direksyon sa ere para hindi madaling tamaan. Sinasabi rin ng Russia na 1,240 miles ang range ng Kinzhal. Kaya nitong magdala ng conventional o nuclear warhead. Ang conventional warhead, regular explosive lang, hindi nuclear. Tungkol sa Ukraine naman, mula 2023, paulit-ulit silang nag-claim na may Kinzhal missiles silang nabaril. Ayon sa Kyiv, 15 Kinzhals daw ang na-intercept bago matapos ang year-end 2023. Pero kung titingnan ang open source battlefield evidence, kulang ang solid confirmation. May isang missile debris lang na sinasabing Kinzhal wreckage pero hindi fully conclusive. May isa pang announcement ang Ukraine noong Nobyembre 2025. Ang Night Watch unit nila ay nag-claim na ang Luna electronic warfare system nila ay nakadistract daw ng 21 Kinzhal missiles gamit ang spoofing. Ang spoofing sa electronic warfare, trick ito na niloloko ang satellite guidance ng kalaban para maligaw ang missile sa target. Sinasabi ng Ukraine na hinahack nila ang GLONASS. Ang GLONASS, Russia's satellite navigation system, katulad ng GPS ng US, pero sarili nilang version. Binabago raw ng Ukraine ang coordinates ng missile sa GLONASS signal kaya hindi sa target tumatama, kundi sa open field o bakanting lugar. Pero muli, sa public debris proof, may ilang image ng missile debris sa field pero hindi strong enough to verify na lahat iyon ay Kinzhal. May claim din sila na one Zircon missile ang na-bring down. Ang Zircon hypersonic anti-ship missile ng Russia na nuclear capable din daw. May isang debris sample sila na posibleng Zircon pero hindi rin absolute confirmation. Sa kabila nito, hindi pa ganun kadalas ginagamit ng Russia ang Zircon kumpara sa Kinzhal. At kahit ang Kinzhal, konti rin ang deployment kung ikukumpara sa Iskander-M at Geran drones. Ang Iskander-M, isang ground-launched missile, meaning nilulunsad mula sa lupa, hindi sa eroplano o barko. Ang Geran 2 at Geran 3 naman ay Russian drone weapons na variant ng Iranian Shahed 136. Ang Shahed 136, suicide drone ito ng Iran. Robot aircraft na bumabangga mismo sa target para sumabog. Ngayon, pag-usapan natin ang Zircon. Ang Zircon 3M22 ay sea-launched hypersonic cruise missile. Nilulunsad ito mula sa surface ships at submarines. Ang purpose nito sirain ang naval forces ng kalaban at coastal installations, gaya ng port base at infrastructure sa baybayin. Pinapagana raw ito ng scramjet engine. Ang scramjet air breathing engine ito na kumukuha ng oxygen sa hangin habang lumilipad para tumakbo sa sobrang bilis na hypersonic. Hindi ito gumagamit ng onboard oxygen tank tulad ng traditional rockets. Ayon sa Russia, Mach 9 ang kaya nitong speed. Ang Mach 9 ibig sabihin 9 times faster kaysa sa bilis ng sound. May mga battlefield report na ginamit daw ng Russia ang Zircon para umatake papasok sa Ukraine. Umabot pa raw inland hanggang Sumy Oblast, isang northern region ng Ukraine. May mga claims na hindi lang sa dagat ginagamit, pati malalalim na territory strike. Sa west naman, ang pinakamalapit na counterpart na ginagawa ng US ay AGM-183A ARRW. Isang air-launched missile system na katulad ng firepower at function ng Kinzhal at HACM, Hypersonic Attack Cruise Missile, isang cruise missile project ng US na pinakamalapit sa role ng Zircon, pang-extended range at pang-survive sa interception. Pero importante,
Parehong nasa development phase pa ang ARRW at HACM. Hindi pa sila serially produced, meaning hindi pa mass manufactured para sa active deployment. Ang serial production tuloy-tuloy na paggawa ng weapon system in large batches para gamitin sa totoong military service. Kaya sa ngayon walang fully working analog ang Burbesnik, Kinshal at Zircon sa West na nakadeploy na. At kahit may doubt sa exact performance numbers, siguradong umiiral ang tatlong weapon na yan. Tungkol naman sa missile defense claims ng Ukraine, madalas open source debris lang ang lumalabas, hindi full forensic proof. Forensic meaning scientific at laboratory confirmation ng wreckage origin. Pero kahit hindi lahat na verify sa lab, kitang-kita ang epekto ng mga missile na hindi nahaharang. Malalaking crater, wasak na base at infrastructure damage na hindi maitatago. Ngayon, dumako tayo sa isa sa pinakamalaking missile ng Russia, ang RS-28 Sarmat SSX-30, isang heavy liquid-fueled ICBM. At liquid-fueled meaning hindi solid fuel, kundi liquid propellant ang gamit. Mas complex i-maintain pero mas malakas ang thrust potential. Ayon sa Russia, kaya nitong magdala ng MIRVs. Ang MIRVs o Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. Isang missile payload system na hindi iisang target lang ang tinatamaan. Pag lumabas sa atmosphere, humihiwalay ang warheads at bawat isa may sariling target. Isang launch maraming sabay-sabay na strike point. Sinasabi rin nilang range nito lagpas 11,000 miles at launch weight over 208 metric tons. Launch weight meaning kabuuang bigat ng missile bago ilunsad, kasama fuel at payload. Noong February 2025, nag-announce si Putin na nakadeliver na raw ang first batch ng mass-produced Sarmat sa troops. May plano pa raw sila na ipakita ito sa deployment areas. Pero may isang malaking red flag na nakita sa satellite defense tracking noong September 2025. Nagkaroon daw ng field Sarmat test sa Plesetsk Cosmodrome. Ang Cosmodrome ay isang missile and space launch facility ito ng Russia, katulad ng Cape Canaveral ng US pero sa Arctic side nila. Sa failed test nawasak ang isang launch silo. Ang launch silo underground missile launch chamber ito na parang missile bunker na may takip. Built para protektado ang launch kahit may attack. At ang Russia, tahimik sila. Walang detailed public test result, walang victory announcement, walang footage. Dito nagmumula ang duda ng marami. Posibleng totoong project pero hindi pa reliable ang tests. Posibleng pang-intimidate ang announcements habang hindi pa stable ang system. Pattern ito nakapareho ng Soviet parade deception tactics. Pero may difference. Ang Soviet fakes noon replicas lang talaga. Ang Sarmat ngayon real project pero hindi pa battle validated ang consistency. Kung sakaling hindi bluff ang Sarmat, malinaw na wala pang direct na katapat ang West sa ngayon. Ang US ay gumagawa na ng LGM-35A Sentinel, next-gen ICBM nila, papalit sa Minuteman III, ang oldest nuclear missile lineup ng Amerika. ICBM, spelled as Intercontinental Ballistic Missile, rocket ito na tumatawid ng continent para tumama sa malayong target. Pero hanggang hindi pa ready ang Sentinel for deployment, may advantage ang Russia sa long-range nuclear intimidation. Kung gumagana nga ang Sarmat gaya ng claims nila. May isang failed Sarmat test noong Setyembre 2025 sa Plesetsk Cosmodrome. Ang Cosmodrome launch facility ito na ginagamit sa missile at space rocket testing, kadalasan nasa malalamig na rehiyon ng Russia. Yung pagsabog ng test na to, nawasak mismo ang launch silo. Ang launch silo, underground missile chamber ito na parang protected missile launch bunker. Ginagawa ang silo para safe ang missile habang naka-standby at pwede itong ilunsad kahit may attack sa paligid. Sa Avangard naman tayo. Ang Avangard, isang hypersonic glide vehicle, nuclear-capable missile head na dinadala sa ibabaw ng ICBM rocket. Pag na-launch ang rocket, humihiwalay ang Avangard sa atmosphere. Tapos dudulas ito pababa sa target na parang meteor habang umiiba-iba ng direksyon para mahirap i-intercept. Ang hypersonic glide vehicle, hindi ito traditional missile na straight arc lang. Controlled ang glide at maneuvering, kaya hindi ito predictable tulad ng lumang ballistic paths. Sinasabi ng Russia na Mach 20 ang kaya nitong bilis. Mach 20, halos 6 miles per second ang takbo sa ere. May footage ng test launch released ng Russian Ministry of Defense noong 2021 pero walang recent independent physical test confirmation ngayong 2025. Kaya may duda. Totoo ang project pero claims heavy pa rin. Sa Poseidon naman, ang Poseidon Status 6 Canyon ay isang nuclear-powered underwater drone torpedo.
Torpedo ito na robotic at walang tao sa loob. Pinapagana raw ito ng mini reactor. Kaparehong klase ng compact nuclear engine na sinasabing ginagamit sa Burevestnik missile. Ang mini reactor sobrang liit na nuclear power source na hindi pa common sa Western cruise or underwater weapons. Ayon sa Russia, kaya raw nitong speed 115 miles per hour underwater. Depth 3,280 feet sa ilalim ng dagat. Payload thermonuclear warhead na 100 megatons. Ang megatons sukatan ito ng nuclear blast power. 1 megaton equals 1 million tons of TNT explosive equivalent. Ang pinaka nakakatakot na claim nila, kaya raw nitong mag-generate ng radioactive tsunami wave na 1,650 feet ang taas. Tsunami ito na may radiation contamination, meaning hindi lang wave ang papatay, pati toxic fallout ng tubig at hangin pagkatapos. Sa west, ang pinakamalapit na ginagawa nila ay Boeing Orca XLUUV. Ang XLUUV or Extra Large Unmanned Underwater Vehicle ay malaking underwater drone submarine-style carrier pero hindi nuclear-powered at hindi built para magdala ng nuclear warhead. Kaya hindi direct analog ng Poseidon kasi magkaiba ang engine at payload intent. Again, Orca delivered na ang first unit noong late 2023. Russia claims tested na raw ang Poseidon noong October 2025 pero wala pang nakita sa open source na working model na in-action underwater. Sa Peresvet naman, ang Peresvet ay isang truck-mounted high-energy laser system. Laser ito na hindi bala, kundi concentrated light beam na sobrang init at lakas. Purpose nito, sirain ang sensors, i-disable ang drones o i-blind ang detection ng kalaban. Ayon sa Russia, operational na raw ito simula December 1, 2018 at nasa combat duty na rin daw. Pero ang West, hindi rin sila tulog. May sarili silang hypersonic research programs gaya ng HCSW, Hypersonic Conventional Strike Weapon, AHW, Advanced Hypersonic Weapon. Parehong experimental pa at hindi pa mass-produce. Sa kabila nito, naglabas ang Russian Ministry of Defense ng video noong 2018 na nagpapakitang may dalawang Peresvet laser system na ginagamit ng isang military unit kasama ang support vehicles nila. Makikitang gumagalaw ang laser turret pero walang actual firing footage kaya hindi kita ang tunay na lakas nito. Sa US naman may mga laser project din tulad ng THEL at HELMD pero nasa development pa. May isa na silang deployed, Helios, isang naval laser platform na nakakabit sa warships gaya ng Arleigh Burke-class destroyers. Sa lahat ng Russian super weapons, hindi nuclear threat ang Peresvet at natapatan na ng US sa laser tech. Sama-sama, ang Russia ay may weapon claims sa lupa, himpapawid at dagat. Nuclear capable ang ilan, laser lang ang iba. Ang Oreshnik, sinasabing conventional warheads ang gamit pero sobrang init ng impact at hypersonic ang speed. Hypersonic missile na mas mabilis pa sa tunog, mahirap harangin. Noong Oktubre 2025, sinabi ni Putin at General Valery Gerasimov na successful na raw ang Burevestnik at Poseidon test at serial production na raw ang Oreshnik at deployment sa Belarus. Pero maraming expert ang nagsabing political move ang announcement, hindi battlefield proof. Noong mid-November, nakipag-meeting ang US delegation sa Ukraine. Ayon sa report, sinabi ni Dan Driscoll, US Army Secretary, na nahihirapan ng Ukraine sa frontline at walang kasiguraduhan ng tuloy-tuloy na supply ng US weapons sa dami ng kailangan. Hindi raw kaya ng US defense industry ang bilis ng resupply na hinihingi ng Ukraine. Kung walang sapat na military support mula sa US o Europe, mas lalala ang sitwasyon ng Ukraine. Sa ngayon, wasak ang energy grid nila dahil sa sunod-sunod na attack sa energy at gas facilities. At habang papalapit ang winter ng 2025, mas malamig at mas delikado ang kondisyon. Kaya mas humihina ang Ukraine sa negotiation table habang lumalakas ang Russia sa narrative pressure. Ganun pa man, kahit pilit tinatakpan ng Ukraine ang mga problema nila gamit ang heroic messaging at publicity stunts, halatang nahihirapan na ang air defense at frontline nila. Mula Kupiansk sa north hanggang Hulayapolye sa south, umuugong at bumibigay na ang depensa. Pati ang fortress town ng Seversk, sobrang tagal na hindi mapasok pero napasok na ng Russia.
May mga expert na nagsabing political pressure ang tunay na gamit ng super weapons claims. Ayon kay George Barros, cognitive warfare daw ito. Weaponized announcements para itulak ang West na matakot at umatras. Ayon din kay Ankit Panda, tactical nukes ang totoong risk, hindi strategic nukes. Tactical nuclear weapons, mas maliit na nuclear bomb, pang short distance pero sobrang lakas pa rin ng damage. Ginagamit kapag battlefield desperation, hindi pang global wipeout. Pero may pushback ang ibang expert. Ayon kay Pavel Podvig, kayang i-intercept ang Burevestnik kung mabagal at matagal lumipad. Ayon din kay Dmitry Gorenberg, kinuwestiyon ng stealth claims ng Poseidon underwater drone. Stealth hindi pa 100% verified sa real deployment. Puro diagram at announcement lang. Sa nuclear deterrence logic naman, ang MAD o Mutually Assured Destruction. Walang mananalo kapag nuclear war, siguradong may retaliation, kaya iniiwasan ng superpowers ang first nuclear strike mula pa Cold War hanggang ngayon. Ayon pa kay Dmitry Gorenberg, ang Poseidon hindi raw tahimik o invisible sa detection at may kaparehong limits ng ibang underwater systems. Ayon din sa Kyiv Independent, parehong politicized at questionable sa tunay na military value ang Poseidon at Burevestnik. Ayon kina Podvig at Barros, hindi silent, hindi invisible at ginagamit ang existence nila para takutin ng West na umatras sa Ukraine support. Sinasabi ng Ukraine at Western officials na propaganda heavy ang claims ng Russia, kaya hindi pa lahat proven sa real deployment. May hati ang opinyon. Para sa iba, Soviet-style bluff lang ang announcements. Para sa iba naman, totoo ang weapon pero hindi pinapakita ang full capability. Pero strategic nukes unlikely gamitin sa Ukraine dahil hindi nuclear power ang Ukraine at hindi ito trigger ng nuclear doctrine ng Russia. Tactical nukes ang mas pinangangambahang gamitin kung sobrang desperate na ang battlefield. Sa huli, hindi pa clear ang full truth. Pero hindi rin dapat minamaliit ang damage potential ng mga weapon systems na nuclear capable sa blueprint.